handog ng ika-4 na pangkat ng Great Pakyan. Noong mga siglo bagong kapanganakan ni Jesus, isang sibilisasyon ang umusbong sa pagitan ng dalawang ilog na Euphrates at Tigris. Ito ang Mesopotamia na ay kinabibilangan ng lungsod ng Uruk, kung saan isinabuhay ang dakilang epiko ni Gilgamesh. Matipuno, matapang, at makapangyarihan. Ako ang inyong mga pangyarihang hari, magbigay pugay. Ngunit mayabang ang hari at abusado sa kanyang kapangyarihan. Ang ubas, mga alipin. Pasensya na po, mahal na rin. Ngunit naubusan po tayo nito. Ano? Mga walang hiya! Oo, tila lumala ang pag-abuso ng hari sa kanyang kapangyarihan. At lang ang tayo. Patuloy na nanalangin ang kanyang mga nasakupan na makalaya sila sa kanya. Hindi nagtagal ay tinugon ng Diyos ang kanilang dasal. Minamahal kong mga anak, ipapadala ko ang isa sa aking mga ginawang alagad upang alisin ang kayabangan ni Gilgamesh. At si Enkidu na lumaking kasama ng mga hayop sa kagubatan, siya ay nilalang na ipinadala ng Diyos ng kalangitan na si Anu upang putulin ang kayabangan ng haring Gilgamesh. Sinasabing kasing lakas ni Gilgamesh na nilalang nang ipinadala ni Enkidu, nagpang-amok ang dalawang na sila ay magkita. Papatayin kita. Sukon ako, kaibigan. Si Haring Gilgamesh ang nagwagi sa laban. Ngunit sa bandang huli ay maging matalik na magkaibigan sila. Hindi nang tagal ay nagkasama na silang dalawa sa pakikipaglaban. Nais kong patayin ang demonyo na nagbabantay sa kagubatan ng Sigar, ang Humbaba. Nais kong patayin ang kanyang kagubatan. Nangangaral natin ang pamakan, Gilgamesh. Ngunit isa itong magandang paglalakbay, kaibigan. Nandito na tayo sa kagubatan ng Sigar. Bakit kayo nandito? Kumbaga, Nagwagi sila sa pagpaslang kay Humbaba. nais kong patayin ang Diyosang si Star. Ang Diyosang si Star? Ang Diyosang nagpapayag na pagnasa sa'yo? Oo, kaibigan. Nais nila akong siraan. Pwes, ipapadala ko ang isa sa mga lagad ng kalangitan upang wasakin ang kalupaang pinatay niya. Bilang kaparusahan, ipapadala ko ang toro ng kalangitan. Pinatay niyo ang toro ng kalangitan. Bilang kaparusahan, isa sa inyo ay mamamatay. Nagapi ni na Gilgamesh at Enkidu ang turo. Hindi pinahintulutan ng mga Diyos ang kanilang kawalan ng paggalang. Kaya itinakda nilang dapat mamatay ang isa sa kanila at iyon si Enkidu na namatay sa matinding karamdaman. Dumaan mga araw at gabi, ngayon ay nakaratay na si Enkidu dahil sa matinding sakit. Labis na ang kanyang loob sa sinapit. Ako ang pumutol sa punong Sidar. Ako ang pumutol, bumatag ng mga kagubatan.
ako ang pagmatay kay Umbaba. At ngayon, tignan mo ang aking kalagayan. Naginip ako ng nakaraang gabi. Sino ang nagdala sa iyo dito? Sila ba nagsisiya ko yung mabot sa atong buhay? At sila bang maaligid sa aking katawan? Pinunit ni Gilgamesh ang kanyang damit at pinunasan ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng umiyak, sinabi niya kay Enkidu. Sino sa makapangyarihan sa Uruk ang may ganitong karunungan? Kaming di kapanipaniwalang nahayag. Bakit ganyan ang nilaman ng iyong puso? At nagluksa si Gilgamesh. Sa mga dakilang Diyos na ginamit ang ating kaibigan upang ipahayag ang kasapitan ng kahit sino sa pamamagitan ng panaginip. Matapos ang panaginip ni Enkidu ay nakaratay pa rin siya sa karamdaman. Araw-araw ay palala ng palala ang kanyang karamdaman. Minsan ay binigyan mo ako ng buhay at ngayon wala na kahit ano. Sa ikatlong araw ng kanyang pagkaratay ay tinawag ni Enkidu si Gilgamesh upang siya itayo. Mahinang-mahina na siya at ang kanyang mga mata ay halos di na makakita sa iyak. Inabot pa ng 10 araw ang kanyang pagdadalamhati hanggang 12 araw. Tinugon niya si Gilgamesh. Kaibigan, pinarusahan ako ng madakilang Diyos at namamatay. Akong kahiyang-hiya, hindi ako namatay sa labanan. Natatakot akong mamatay, ngunit maligaya ang taong mamatay sa pakikipaglaban kaysa katulad kong nakakahiya ang pagkamatay. Tuksa ni Gilgamesh ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa loob ng 7 araw at gabi. Sa huli, pinagtayo ito ng estatwa. Behind the scene. Sheesh! Sheesh! Pagbigay-pugay. Bilang kapos. Puta ka, Ope! Hoy, Neko, bing lilayo! Kung patayin ang demonyong nag... Bukos ang bibig.